habang ninunguya mo yan, pag-usapan muna natin yung isang storya kung na nagbigay sa atin ng idea kung bakit sushi yung ating delight of the day. And our first story actually comes from, hanapin natin. Japan? Ayan. So, this is from CNN. There is a woman who sculpts celebrity busts from sushi. So, tignan natin yung mga photo. Ayan, meet Elton John and edamame Sheeran. Meron pa nga dyan si Benedict Cumberbatch. Oo, makikita nyo somewhere, papakita namin. Denise, ako lang ba? Ang freaky nitong mga to. Freaky ba? Nakakatakot Pero in fairness yung pagkakahulma nung mga shading at kung ano yung mga nilalagay dun sa rice, parang may hawig Andun na ako. Hindi, si Ed Sheeran kasi nakuha niya parang hindi naliligo si Ed Sheeran. Di ba? Yung ganyang... Hindi mo pwedeng scruffy lang. Bilang isang scruffy din, I can relate. Okay. Pero naliligo ako. Pero gusto mo bang kainin ko niya? Ma-associate mo ba ang idea ng appetite sa imagery ni Ed Sheeran at ni Sir Elton John? Sir Elton, pwede kasi Sir na yan eh. Pero si Ed Sheeran... Well, the artist name is Michelle Wibowo. Ayan. So, siya yung nagka-create na... Ayan, katakot. Ayan. So, ang ginagamit niya... Ano ba mga ginagamit niya dito? Ito, nakalagay dito, Wibowo, Michelle Wibowo is 45 years old. She spent around 120 hours creating the grapefruit-sized sculptures. Ayan. So, this is for... Tingnan mo, para may sakit si Bukayo sake. Oo. So, ginawa to for, to mark International Sushi Day na nangyari nung Tuesday. Happy International Sushi Day. Okay, ngayon ang celebration natin. Pero, sorry Denise ngayon ko lang na-realize, mali pala ang sushi pag walang beer. Ganon? Is it just me? Parang kunyari, ito tsaka Coke, may problema eh. Iba. Ito, sashimi tsaka Coke, juice, doesn't work. May hinahanap yung palate mo na ganyan yung lasa. Ng rehiso ay yung you want the slight bitterness. Of ale. Meron ba tayo dyan? Ipahabol mo na, baka naman meron. Wala eh. Ito, teka, punta naman tayo sa susunod nating storya. Ito, napakaganda on Philstar Life, Nesty Petesio, Carlo paalam to wear Sinag Barong by Francis Libiran at 2024 Paris Olympics. So, tingnan nyo naman, the intricate design kahit dun sa color. Tsaka yung rays of the sun, yung sinag nga across the chest all the way to the shoulder. At syempre, nandyan din yung kulay ng ating flag. So, it is Nesty Petesio and Carlo Paalam who will be our country's flag bearer sa upcoming Paris Olympic Games 2024. At this will be the barong that they will be wearing on that day as they lead the country in. Pinya fabric pala siya. Pinya Husi fabric. Inspiration. Ang inspiration, Philippine flag with another pintados. Pintados ang inspiration nila. Warrior pattern on top. Sabi, the name Sinag daw translates to rays of the sun, symbolizing hope and optimism. Ayan. Ay, mga arrays pala yun. Pwede rin siyang parang swords, di ba? Oo, di ba? Because of course, our athletes will be fighting for the flag. So ito yung first time that Libiran was commissioned by the POC to design the uniform for our Filipino athletes sa Olympics. Prior to this kasi, nagde-design siya, but for the Southeast Asian Games or yung SEA Games, the first one was back in 2019 and yung last naman was Aguila in 2022. Last year din pala yung SEA Games, so yung Araw Ansam. Okay. So, ang flag bearers lang ba magsusuot yung buong contingency? Buong contingency. Pero ito kasi yung isusuot, ayan. Ang galing, detachable daw yung sling na yan. Maabot pala sa sleeves. Hanggang sleeve. Parang sleeve, design siya. Parang maganda rin kung na yung sleeve may iiwan din. Ano ba yung tsura nun? Para pwede. Oo. I think, Tsaka ang ganda kasi yung color, pinakita natin kanina. Kahit yung design ng color, parang may
race ang dating eh. Oh. Parang yung sa pinaka-top part, parang yun din yung sinag na sinasabi. Patikwelyo pala. Oo. May, kumbaga sa music, may continuity, may harmony. Correct. May mirroring. Pero, okay, may iba naman na may pumupuna. Sabihin natin na ibang panlasa nila. Medyo iba yung pananaw nila dito. Well, either way, kung hindi naman napusuan, ang importante dito ay ipakita pa rin natin ang suporta sa atletang Pilipino. Yes. So, kung hindi po yan ang fashion taste nyo, okay lang. Walang problema. Natatanggal naman yan eh. Natatanggal, Tapos oo. pag na-injure ka, pwede mo rin gawing sling. Sabi We nila. are hoping na yan Walang ay hindi mangyari. mangyari. Oo, no? Ano lang yon, mga hirit lang ng Nangahirit ng mga tao social media. online. Yun. Correct. And speaking of online, Lord, ito trending din to sa social Nako. media. Vice President Sara Duterte, who quit the Marcos cabinet yesterday, leave it to Filipinos to come up with the memes agad-agad. Here are some of them. Ayan. Napagod maging secretary, find a better job at Job Street. Ang bilis ha. Oo. Loko talaga itong Job Street na to. Ito naman, if for any reason the Miss Universe cannot fulfill the duties, her duties, the first runner-up will take her place. Good luck to you both. Ito yung, ano pangalan ng kanyang nag-impersonate? Taga Davao din to eh. Oo. Nag-guess na namin dati sa Bagpo, pero unang tingin mo talaga... Sara All nga. Sara All, yes. All, oo. Okay. Alright, Sara All may unity. Meron ba? Meron pa ba? Ay, Ipaliwanag mo yan, Denise. ang pinaka-mabibigat na break-up. Oo, as of... Una. Okay. So, clockwise from upper left. Katniel. Katniel yan. Yung mga bata pa sila. May Bea Dom. May Sian and Kim. And of course, ang recently nga, Uniteam. Pansin mo, sila lang yung very, very minimal lang yung physical contact. Shoulder to shoulder lang. Ganun. Oo, na parang baka photoshop pa yan eh. Di ba? Oo, pero ika nga eh, ano ba masabi natin sa mga... talaga bang walang forever? Parang Denise walang Tan? forever Hindi ka ba talaga. naniniwala na may forever? Walang forever. Meron.